Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasambahay? Kamusta na Marie? It's a beautiful morning pero time check muna tayo para sa mga kailangan ng bumangon. 4:32 AM na sa buong Pilipinas. Good morning Kuya! Magandang araw mga kababayan natin sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Sunny. It's a beautiful cold day dito naman sa atin sa Western Hemisphere. Magandang hapon din, ano? Dito sa atin sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw na ng Miyerkules, January 10, 2024. Yan, 10 days na into 2024 agad, Marie. Ang bilis ng panahon. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula naman dito sa downtown ng Round Rock, Texas, USA, ako naman si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Shares ng Boeing bumagsak pagkatapos ng insidente sa Alaska Airlines. Mas mataas na cost of living sa United Kingdom ngayong 2024, ibinabala. Gabriel Attal, pinakabatang French Prime Minister na naitalaga. 2023, pinakamainit na taong naitala sa mundo. Kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Thailand, hindi naligtas. Mask mandate sa mga ospital at health facilities muling ipatutupad sa Spain. Una sa ating mga umatigabong balita. Bumagsak ang shares ng American plane maker Boeing pagkatapos ng insidente sa Alaska Airlines noong January 5 kung saan natanggal ang isang cabin panel ng 737 MAX 9. Bunsod nito, muling nagkaroon ng duda sa production process ng MAX 9 jets. Ito ang umatigabong balita ni Noni Ramos. Bumagsak ang shares ng Boeing pagkatapos masangkot ang isa sa mga eroplano nito sa mid-air blowout sa Estados Unidos. Dahil sa pangyayari, nag-emergency landing ang Boeing 737 MAX 9 ng Alaska Airlines noong January 5, 2024. Kasunod nito, pinagbawalan muna ng Federal Aviation Administration ang pagpapalipad ng 171 sa fleet ng Boeing 737 MAX 9 para mainspeksyong maigi ang models. Bunsod ng insidente, bumaba na ang shares ng Boeing ng humigit kumulang 8%. Bumaba rin ang shares ng Spirit AeroSystems, ang kumpanyang gumawa ng parte na natanggal sa eroplano. Dahil sa insidenteng nangyari, nagkaroon ng higit na atensyon sa Boeing na nagkaroon na rin ng mga problema sa mga nakalipas na panahon. Kabilang na dito ang dalawang high-profile crashes sangkot ang 737 MAX 8 noong 2018 at 2019 kung saan 346 na tao ang nasawi. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mustahin naman natin ang Europa dahil nagbabala ang British Retail Consortium o BRC sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa United Kingdom ngayong 2024. Haharapin din ng mga kumpanya ang mas mataas na business rates. Ito ang umatikabong balita ni Gerard Moral. Makapagpapabigat pa rin sa pasanin ng mga consumers sa United Kingdom ngayong taon ang mas mataas na living costs. Ito ang babala ng isang leading trade body na British Retail Consortium o BRC. Bukod dito, mahaharap din ng mga kumpanya sa mas mataas na business rates at potential na udlot sa shipments bunsod ng Red Sea attacks. Sa buong UK, 1.7% lang ang itinaas sa retail sales noong December 2023. Mas mababa kaysa 6.9% na naitala noong 2022. Kabilang naman sa mga popular na tinangkilik bilang pangregalo sa holiday ang beauty products, health at personal care items, gayon din ang clothing at iba pa.
Samantala, sa gitna ng challenging 2024, batay sa datos, willing pa rin ang publiko na mas gumastos para sa holidays ngayong taon. Gerard Moral, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ano na Maria, mga kasangbahay, ito talaga usapang presyo ang isa sa pangunahing usapan ng mga bahay, mga pamilya ngayon. Dahil dito man sa Canada at sa Amerika, iyan din ang usapin ngayon. Gaya nito, hindi sang-ayon ang Canadian government na ang bulk importation ng prescribed drugs mula sa Canada patungo dito sa Estados Unidos ang solusyon sa high drug prices sa Amerika. Matagal lang nananawagan ang ilang supporters ng importation policy sa Estados Unidos na aprobahan ang pagbili ng medisina sa ibang bansa upang pababain ang cost sa Americans. Mula dyan sa Toronto, Canada, may umatigabong balita si Orling Quijano live. Magandang araw, Orlin, dyan sa inyo. Very unusual itong reaction ng Canada. Usually, pag may bumibili ng produkto ng isang bansa, positive effect yan sa kanila. Pero itong reaction ng Canadian government medyo unusual. Kailan ba nagpahayag ng statement ang gobyerno ng Canada patungkol nga dito sa drug prices? Good afternoon, Sunny. Noong Lunes, ipinahayag ng Health Canada na hindi itinuturing ng Canadian government na epektibong solusyon ang bulk importation para sa pagtaas ng drug prices sa Estados Unidos. Ito ay matapos aprubahan ng US Food and Drug Administration o FDA ang Florida na mag-import ng mas murang drugs galing ng bansang Canada. Matagal nang nananawagan ng ilang supporters ng importation policy sa Estados Unidos na aprubahan ang pagbili ng medisina sa ibang bansa upang pababain ang cost sa Americans. Sa kasalukuyan ng estado ng Florida ang unang American state na naaprubahan na directly mag-import ng prescribed medicines mula Canada. Samantala, iginiit ng gobyerno ng Canada na ginagawa nito ang lahat ng aksyon upang pangalagaan ang supply ng gamot at matiyak ang access ng Canadians sa prescription drugs. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo. Sunny? Ayun talaga, rule of supply and demand. Kaya kung maraming demand dyan sa Canada, baka tumaas din ang presyo ng bilihin dyan ng mga gamot. Pero, Orin, ano ba ang pinagkaiba ng presyo ng mga prescribed medicines dito sa Estados Unidos at maging dyan sa Canada? Sunny, under the Canada Health Act, prescription drugs that are administered sa loob ng Canadian hospitals are actually provided at no cost sa mga pasyente. So, libre ito kung napaprescribe siya sa loob ng isang ospital. Pero if you're not in the hospital, it's up to each province and territory, each healthcare plan to provide a subsidy of lower prices. So, for example, dito sa Ontario, the OHIP or Ontario Health Insurance Plan Plus covers antibiotics to treat infections, inhalers for asthma, even various insulins ay libre dito sa probinsya ng Ontario. But when it comes to those prescribed drugs that aren't free or included in the provincial or territorial plan, it's even still cheaper than the US. Currently, according sa study na ginawa ng FDA, up to 90% cheaper ang mga medisina dito sa Canada kumpara sa US. Kaya talaga nga namang isang pinanawagan ito ng mga Americans, of course, lalo na sa panahon ngayon that there's been a lot of different flus and other different diseases ongoing, for them to get more affordable prescribed medicine. Sunny? Wow, 90% difference pero totoo yan Orlin nakikita ko rin kasi minsan yung si Marie, nakikita niya sigurado ito sa mga insurance invoices natin dito sa US kung gaano kataas yung mga gamot. Alam mo Orlin, maging yung mga procedures dito sa Amerika. Pero sana masolusyonan ang presyo ng mga taas ng bilihin ng medicine dito sa US at maging dyan sa Canada ay hindi mahirapan ng mga Canadians kung tataas ang demand ng mga gamot naman dyan sa bansa ninyo. Salamat sa update, Orling Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Sunny, recently lang naramdaman ko kasi 2 weeks tayong may sakit, Pero talaga, the US, yung bansa natin ngayon dito ay isa sa mga may pinakamatataas na
healthcare system. Kasama na dyan ang mga gamot. Kaya sana nga mapababa nila kahit papaano. Pero ito naman, Sunny, mangumusta pa rin tayo sa Europa dahil itinalaga ni French President Emmanuel Macron ang 34-year-old education minister na si Gabriel Attal bilang bagong prime minister. Si Attal ang pinakabatang prime minister ng bansa. Ito ang umatikong balita ni Charles Corpus. Bagong Prime Minister ng France ang 34-year-old Education Minister na si Gabriel Attal. Itinalaga ito ni French President Emmanuel Macron araw ng Martes, January 9 bilang pagpapaigting sa kanyang team bago ang nakatakdang European Parliament elections. Hindi ito nangangahulugan ng malaking pagbabago sa politika. Gayunman, nagpapahiwatig ito sa intensyon ni Macron na magkaroon ng mas malaking tsansa ang kanyang centrist party sa June EU ballot. Hahalili si Attal sa outgoing Prime Minister na si Elizabeth Borne. Kaalyado ni Macron si Attal at nakilala bilang tagapagsalita ng pamahalaan sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Wala namang inaasang anumang malaki ang opposition leader sa pagbabago ng Prime Minister. Ito ay lalo na't malaking bahagi pa rin ng decision-making ay kay Macron. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wow, Marina, 34 years old, Prime Minister dyan sa France. Puntahan naman natin ang Southeast Asia. Very concerning itong balita na ito dahil naiulat ang hindi ligtas na kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Thailand. Bunsod nito, nakataas ang banta sa kalusugan ng milyon-milyong residente. And heads up sa mga kasangbahay natin dyan sa Thailand. Ito ang umatikapong balita ni Paula Porta. Nasa 48 sa 77 lalawigan sa Thailand ang mayroong mataas na antas ng ultrafine dust o PM2.5 particulate matter sa hangin. Kaya naman nagbabala ang Pollution Control Department ng Thailand dahil sa peligro nito sa kalusugan ng mga tao. Ang mga lugar na may mataas na antas ng dust ay Bangkok, Patumtani at industrial regions gaya ng Samut Prakan at Samut Sakhon. Kaya naman naka-high alert na ang mga lungsod at probinsya upang agarang maisagawa ang mga kinakailangang hakbang at matugunan ang severe air quality crisis. Gaya ng mahigpit na kontrol sa mga industrial emission, enhancement ng traffic management upang mabawasan ang vehicular pollution at public awareness campaign. Binigyang diin din ng ahensya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor sa pagharap sa hamon sa kapaligiran. Dito sa Bangkok, nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Iwasan ang matitinding aktibidad at manatili indoors. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na Sunny, ito lang yung pinag-uusapan natin kanina, no? Dahil naranasan sa Central United States of America ang pananalasa ng hanging may kasamang niebe. Nakataas din ang babala ng pagbaha at tornadoes sa coastal areas. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Nagdulot ng mapanganib na bugso ng hanging may kasamang niebe ang matinding winter storm sa mga bahagi ng Central United States. Dahilan upang isara ang highways at maging stranded sa gitna ng napakalamig na panahon ng mga tsoper. Sa timugang bahagi naman ng bansa, nanalasa ang hailstorms, matinding pagbaha at nakataas din ang tornado threats. Pasilangan ng galaw ng bagyo at maapektuhan ng mahigit sa kalahati ng 100 estado sa susunod na 3 araw. Mula Texas Panhandle hanggang Nebraska, naranasan din ang matinding snow at malakas na bugso ng hangin. Rumispondi na rin sa maraming weather-related incidents sa kalsada ang mga otoridad. Nagbabala na sa publiko na iwasan muna ang pagbiyahe dahil sa mapanganib na whiteout conditions. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oo, Mari, totoo yan. Dahil dito rin nagsisimula na lumamig ulit sa area namin sa Los Angeles dahil mahangin ulit dito. Pero sa kabila ng malalamig na panahon ngayon dito sa Amerika, Mari, eto kumpirmado naman na ang 2023 ang pinakamainit na taong naitala sa mundo. Nangangahulugan ang global records na hindi masusunod ng mundo ang itinakdang international climate targets.
Ito ang umatigabong balita ni Era Angeles. Confirmed na ang taong 2023 ang pinakamainit na taong naitala sa mundo bunsod ng human-caused climate change na pinalala pa ng El Nino weather event. 1.48 degrees Celsius na mas mainit noong nakalipas na taon kaysa long-term average bago simulan ng tao ang malawakang pagsunog ng fossil fuels batay sa Climate Service ng European Union. Halos araw-araw ng July 2023 na itala ang bagong global air temperature high. Noong nakalipas na linggo na iulat din ng Met Office ang naranasang pangalawang pinakamainit na taon ng United Kingdom. Nangangahulugan naman ang global records na hindi masusunod ng mundo ang itinakdang international climate targets. Bunsod ng naitalang init ng panahon, lumala ang maraming extreme weather events sa malaking bahagi ng mundo. Mula sa matinding heatwaves at wildfires sa Canada at US hanggang sa mas mahabang tagtuyot at pagbaha sa mga bahagi ng East Africa. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes, Sunny, at alinsabay ng pabago-bagong temperatura at weather sa buong mundo, ito naman mga health issues ang lumalaganap dahil muli na namang ipatutupad sa mga hospital at health facilities sa Spain ang mandatory na pagsuot o pagsusuot ng face mask. Ito ay dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng flu sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Leigh Lloren. Ipatutupad ang mandatory na pagsusot ng face mask sa mga ospital at iba pang healthcare facilities sa buong Spain simula araw ng Miyerkules, January 10, ayon sa pahayag ni Spain Health Minister Monica Garcia. Epektibo at makatutulong ang hakbang upang maprotektahan hindi lamang ang healthcare workers kundi maging ang mga pasyente. Ang direktiba ay dahil sa kasalukuyang dinaranas na flu outbreak. Kasunod din ito ng napagkasunduan matapos ang pag-uusap sa pagitan ng Health Ministry at mga representative ng ibang rehiyon na may kinalaman at may kontrol sa kani-kanilang sariling sistemang pangkalusugan. Samantala, ilang araw na rin na itinaas ng mga doktor ang alarma ukol sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng trangkaso, COVID at iba pang respiratory illnesses. Noong kasagsagan ng COVID-19 sa Spain, kung saan ang bansa ay isa sa may mga mahigpit na lockdowns, well-respected ng publiko ang mask mandate at nagpatuloy ito hanggang July 2023. Leigh Lloren, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, public service muna tayo para sa ating mga kababayang OFW. Hinihikayat ang Filipino students sa Western region ng Saudi Arabia na mag-register sa database ng Philippine Consulate General sa Jeddah. Samantala, magkakaroon ng crime prevention seminar sa Hong Kong para sa Filipino domestic helpers sa teritoryo. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng mga Pilipino estudyante sa Jeddah at ilang lugar sa Western region ng Saudi Arabia na mag-register sa database ng Philippine Consulate sa kanilang lugar. Maaaring maimbitahan sa mga inaharap na activities ng konsulado ang mga kabilang sa database na ito gaya ng mga academic seminars, training at iba pang cultural activities. Sa mga nais mag-register, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Bukas ang registration hanggang January 20, 2024. Magkakaroon naman ng crime prevention seminar para sa mga kababayang domestic helper sa Hong Kong. Gaganapin ito sa January 21, 2024, alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga sa Central Station ng Shangwon. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-click sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Hong Kong sa facebook.com/PHLNHK.
Inanyaya naman ang mga kababayan sa the Netherlands na dumalo sa isang forum na may temang Thriving as Filipina in Diaspora. Isasagawa ito sa Kalayaan Hall ng Philippine Embassy sa February 2, alas 5:30 ng hapon. Limitado lamang ang maaaring dumalo kung kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa the Netherlands sa facebook.com/PH in the Netherlands. Samantala, magkakaroon naman ng All-Filipino Basketball Tournament sa Berlin, Germany sa February 10. 8 teams sa maglalaro mula sa Berlin at iba pang lugar sa Germany. Nangangailangan naman ng mga volunteers para sa magpaplano at staff ng event gaya ng food coordinators, photographers, videographers at iba pa. Sa mga nais makiisa, mag-sign up lamang sa link at iskan ng QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng UPAA sa Germany sa facebook.com/UPAA Germany EV. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ito naman na Sunny, kahit mabilis ang oras, hindi pa rin natin ito makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes, narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Roselyn Peter-Smith, taga Port McMurray, Canada. Kamusta po lang taga Kidapawan, magdalita tapos sa February 8, kung loobin ng Diyos, makabakasyon ni. Kamusta po sa akong mga ginikanan diya sa kamuda, Pipas? Mga taga-ruwas din, akong mga igagaw, akong mga kamag-anak, kamusta ka pong tanan? Ayun, very energetic talagang bumati ang ating mga igsuon, di ba? Sunny, pero mauna na akong bumati sa iyo, ha? Binabati natin ang ating mga kababayan dyan naman sa San Pedro, Laguna, at congratulations sa LBMR for winning the ASLOF Weekly finals kanina. Maganda ang kanilang naging presentation. At syempre, kasama dyan ang ating amigo Sherwin. Siguro masaya sila dyan sa parte ng Laguna. At yun din ang aking mami na medyo nag-worry din sa ating kalagayan this past few weeks. Pero salamat sa Diyos at maayos ang ating kalagayan. At salamat sa Diyos sa lahat ng mga well-wishers natin, sa mga kapatid na nanalangin para sa ating mga mabuting kalusugan. Kaya salamat sa Diyos. At syempre ang aking mga anak dyan sa San Pedro, Laguna, si John Michael at saka si Tricia Hurtado. Gayon din si Binoy, Brad Sunny, na nasa Japan pa rin at medyo nakabakasyon, namamasyal siya ngayon. At ang aking mi amor na nasa trabaho ngayon pero pauwi na rin. Salamat sa Diyos sa mga kasama din natin dito sa Texas. Binabati natin dahil parati silang nakatune in sa lahat ng ating mga programa sa UNTV. At yun din syempre mga kasama natin dyan sa KD Rock. At good morning Kuya, good morning Ate Arlene, and hopefully, excited na tayo, Sunny. Sige, go ahead. Bibitinin muna natin sa ganon. Good morning, Kuya, Ate Arlene. Miss na po namin kayo dito sa North America. Sana po, God willing, madalaw niyo po kami dito sa US at sa Canada, kung loloobin ng Diyos. At binabati rin natin na, nabanggit mo si Binoy, Maria. Kausap ko na isang araw, ayaw niya bumalik sa Amerika eh. Masarap daw ang buhay sa Japan. Ay Binoy, kamusta na dyan? Hindi ko pa napapadala yung mga Pinoy, ayaw na rin niya ng mga Pinoy products eh. Japanese na daw ang gusto niya ngayon. Pero binabati ko na rin, Marie, yung aking, ako sana maalala ko lahat dahil wala akong listahan ngayon eh. Yung aking mga tita sa father side ko, lalo na si Tita Heidi, nung sa araw nag-message siya sa akin eh. Nandiyan siya ngayon sa Middle East. Kamusta na, Tita Heidi? Sila Tita Marisa, Tita... Sino ba yung mga tita ko? Yan. So dami, sabi ko sa'yo, Marie, tumatanda na rin ngayon si Tita Baby, yan, si Tita Rita. At sa mother side ko naman si Tita Wendy. Yan. At saka yung mga uncle ko naman, si Kuya Oji at saka si Kuya Ongong dyan sa Davao. Kamusta na kayo? At syempre din natin makakalimutan, Marie, na i-shout out ang ating mga nanonood lagi sa UNTV Channel 37
mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at ang mga nakatutok sa atin sa YouTube natin at sa Facebook. Lagi yan araw-araw. Dito sa Los Angeles, Marie, lagi nanonood sa atin ang mag-asawang si Erwin Azul at si Aurora. Yan, kamusta na kayo? Shout out sa inyo. Si Lulu at Alex Camarce. Yan, kamusta na rin sa inyo? At ako yung bumabati sa lahat ng mga, nabanggit mo na rin lang yung mga may sakit, Maria, maraming may sakit ngayon dito sa Amerika dahil sa panahon. Yan ang pagalingin nawa lahat ng mga kasama natin na may karamdaman. Pagalingin nawa ng Panginoon at get well soon sa inyong lahat. Yan, tawagin na natin, Maria, kasama natin dyan sa Pilipinas, sa Laguna. Nabanggit mo kanina. Amigo Sherwin, kamusta? Ano bang abangan nating mga humahataw na balita? Yes, good morning, Sunny at Marie at hello, yan. Kaya pala nag-send ng picture si Ate Marie. Kanina ko lang din nabuksan. Actually, ngayon lang nakita ko nung habang tumitingin ako ng mga message. Ang dami na kasing, ang dami naming GC. Isa natatabunan na talaga yung mga message. Pero first time na makita ko si Ate Marie na ganyan ang suot. Ilang taon na tayong magkasama dito. Pero ngayon ko lang siyang nakitang ganyang balot na balot. Sani, ibig sabihin napakalamig dyan na Timari sa inyong lugar. Gaano ba kalamig? Alam mo, nagsimula kami dito ng feels like -2. Kaninang umaga yon, ano? Pero ang matindi kasi, amigo, yung wind gust, yung bugso ng hangin. Pinag-uusapan nga namin ni Sunny kanina na ang wind gust natin ngayon ay 32 miles per hour. Kaya pag tinamaan ka talaga, kung hindi masyadong maayos ang pagkakatayo mo at hindi maayos-ayos ang suot mo, talagang lalamigin ka. Dito pa naman sa ating lugar, dahil nasa Texas tayo, napakamapuno. Kaya yan ang nararanasan natin yan. At mas magiging balot na balot pa tayo next week, ano? Amigo, dahil inaasahan natin ang unang snowfall dito naman sa area natin sa Austin at ganoon din sa Dallas. At magiging feels ang talagang forecast ay -6 hanggang -11 degrees Celsius ang magiging lowest at ang pinakamataas ay 0. Yun na yun. So malamig ngayon. Oo. Kaya pala. Ako dito naman sa amigo. Sige, dyan sa inyo. Sige, amigo. Sige, sa LA muna. Pero alam mo, amigo, na nababanggit kasi ni Marie yung temperature dyan. Parang ginaw na siya. Sa amin kasi hindi kami nagde-negative, amigo. Pero kaninang umaga, nasa single digits kami dito. Around 8 degrees ito sa LA. Kaya dapat parehas kami ngayon ng attire ni Marie. Nag-ready na rin ako ng ganyan kanina, amigo. Pero paglabas ko kanina, medyo mainit. Umakyat kami na ngayon, nasa lower teens kami ngayon in Celsius, mga 13 degrees ngayon, pero feels like 10 pa rin ngayon dito. At nagsimula naman humangin, kaya ang lamig na naman dito. Kaya maraming may sakit dito ngayon, amigo, dahil bukod sa uso ang flu na umiinit at lumalamig, depende sa temperatura. Ang kaiba na namin ni Marie, kami kasi sa LA, amigo, ay katabi namin ng Pacific Ocean. Kaya yung lamig namin dito ay kahalo din ng lamig ng dagat. Kaya yung lamig dito ay parang mabasa-basa ang nararamdaman namin ngayon dito sa LA, banda. Diyan sa Pilipinas ba, amigo? Kamusta ang temperatura dyan? Oo, narinig ko, Sunny, sabi mo, pagka 10, init na init pa kayo niya. Dito sa atin, talagang ang normal dito, lalo na dito sa lugar natin sa Laguna, mga nando sa 25 o 27, 30, ganyan. Pagka gusto mo talaga ng malamig, gaya sa Baguio, pumapalo 14, malamig na yon, 16. Yan ang dyan sa temperatura sa Baguio. At medyo malapit dito nga sa amin, sa Laguna, itong Tagaytay. May daan kasi dito sa amin, shortcut sa Marcos Mansion. Siguro mga 30 minutes nandun na sa Tagaytay. Mga nasa 20 yung temperatura naman doon pagka medyo gustong magpalamig. So, ayan. Pero dito sa atin, normal sa amin yung mga ganyan, 30, 25, ayan. At kahapon, natapos na nga itong traslasyon dito sa Quiapo, yung mga deboto dyan. At sa daya ng mga otoridad, nasa 2 milyon yung mga nakibahagi dyan at marami pa rin yung mga nasusugatan, yung mga nasasaktan. Umabot yan ng 500. At gusto ko nga rin itanong kasi kahapon napanood ko rin yung dyan sa Baguio din.
yung mga sobrang gulay, yung mga gaya ng repolyo dahil daw sa oversupply, pinamimigay na lang, inilalagay na lang sa mga kalsada dahil sa napakamura at halos hindi na mabili dahil sa dami. Sa mga lugar ba yun dyan sa Amerika, may mga ganong gulay din na nasasayang, Marie? Ay, oo, amigo, no? Sunny, kaya nga may tinatawag tayo, napakarami niyan, mga food banks dito, no? Dahil yung mga excess, yung mga halos sa... Pero hindi naman lahat excess. Pero dyan natin makikita, tsaka yung mga food pantries na tinatawag, ibig sabihin, dyan pupunta yung ating mga kababayan. Gayon din yung mga citizens dito sa Amerika na medyo nagkukulang, yung tinatawag nilang nasa ng food insecurity, ay pupunta doon, pipila, bibigyan sila ng mga kung ano man yung mga kailangan nila. Kasama na dyan dahil dito napakabihira talaga ng mga iba't ibang klase ng gulay na nakikita natin dyan sa Pilipinas, no? Pero maganda na lang dito sa Texas dahil malapit sa Mexico, nakakakita tayo ng iba't ibang mga gulay na wala sa ibang parte ng Amerika. Pero meron din yan, amigo, at regular yan na ipinamimigay dito naman sa mga mamamayan sa Amerika, lalo na doon sa mga nangangailangan. Diyan din sila, Sunny, madalas silang mayroon na volunteer efforts diyan naman sa mga food bank para magsalansan nga ng mga ganitong klase ng pagkain, di ba, Sunny? Oo, amigo, dito sa Amerika. Sa amin naman, dito sa California, dahil boundary kami ng papuntang Asia, no? Marami din namang gulay dito na nanggagaling dyan sa Asia part. Pero ito kasing California, amigo, ang food basket ng buong Amerika. Kaya ito talaga yung farmland ng Amerika. Mapapansin din dito, amigo, no? Marami rin kagaya sa Baguio na mga sumusobrang mga gulay. Pero dito, amigo, hindi siya pinamimigay from farm, to the people. Ang nangyayari diyan, binibili pa rin yan ng mga supermarkets, pero sana kagandahan ito kung yung kagaya ng sinasabi ni Marie, kung lagi sana na yung mga sobra ng mga market, Marie, ay dinadala sa mga food bank dito para sa mahihirap naman, yung mga tinatawag nilang low income dito sa Amerika. Pero alam mo, amigo, may mga balita lagi dito sa Amerika every end of the year, Marie, na tonelada o libo-libong tonelada ng mga food waste ang meron sa Amerika. Lagi yan, amigo, every year. Kaya sayang yung mga ganong mga pagkain dito sa Amerika. Kaya yung effort ng nababanggit na rin ng mga food bank dito lalong ina-accelerate dahil sa kabila ng ganyang mga effort, amigo, ang hindi alam ng maraming mga kapilipino, dyan sa Pilipinas, ay dumadami din ang mga mahihirap dito sa Amerika, lalo na yung mga homeless, Marie. Yeah, ayan. At alam mo, Oo, kasi nananawagan yung mga farmer natin dito, especially sa Baguio nga, yung mga nagtanim ng repolyo na sayang kasi dahil wala nang bumibili, meron mga tinatapon na lang at pinababayaan na lang. Dito sa atin kasi sa Laguna, medyo mahal na pricey pa yung repolyo, doon pala sobra-sobra at nasasayang na lang. Kaya natanong ko, Marie. Oo, sana may way, para maipamigay sa mga talagang nangangailangan. At isang maganda doon, ipinamimigay yung karamihan bago naman itapon. Pero sana wala nang wastage, Pero sige, salamat, amigo Sherwin, at mag-aabang pa rin kami sa iyong mga humahataw na balita. Salamat at salamat din sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang bilis ng oras, Sunny at mga kasambahay, kung meron pa po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of James chapter 3 verse 2. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is perfect man, and able also to bridle the whole body. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita at salamat po sa Diyos sa araw na ito. At yan po ang mga umati mong balita sa
iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, January 10, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at mamaya po yan sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad, 13:50. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.